Pasko na. At siguro ramdam nyo na yung pagkabisi ng mga norms. Naku, lalo na yung traffic. Talagang nararamdaman nyo yung kapaskuhan. Actually ba yan, talagang mayroong mga iba nag-advance na ng bonus. Yung iba talagang, sige lang, Well, ganun talaga kapag dumarating na kapaskuhan. Pero alam niyo, yan po yung unang pagdating ng ating Panginoon Hesus. Kaya nagkaroon tayo ng tinatawag na unang Pasko. Yan po yung 2,000 years ago nang nangyari po yan. At ang bida po rito, walang iba, kundi ang ating Panginoon Hesus. Hindi po sa Santa Claus, hindi ang mga Christmas lights na yan, hindi ang mga Christmas tree na yan. Ang bida po rito, ang Panginoon Hesus lamang. Wow! Yun talaga ang nasa puso ng bawat isa sa umagang ito. Kung may first coming, meron din second coming. At yan po, ang pinakamahalaga sa lahat, dahil yan po ang ating pinakaasam-asam na pag-asa. Yung muling pagbabalik ng Panginoon. Yung tinatawag nating rapture. Sa mundong ito, may kasabihan tayo, sabi niya, huwag ka rin masyadong mag-i-expect. Dahil baka lang ma-disappoint ka. Naasahan mo, may bonus ka ngayon, pero hindi ka nakatamo. Naasahan mo, mapapangasawa mo yung girlfriend mo, hindi natuloy, nabigo ka. Maraming kabiguan sa mundong ito. Pero, yung inaantay natin na ito na pag-asa sa Panginoon Hesus, yan po ay 100% mangyayari. Hindi ka mabibigo, hindi ka madidisappoint. At yan po ang pag-uusapan natin sa umagang ito. Heaven, the home you were made for. Ang tahanan na para talaga sa inyo, sa akin, at sa aking lahat na sumampalataya sa Panginoon. Sabi sa John 14:1, huwag daw mag-ulumihana ng inyong puso, magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Alam niyo, ng mga panahon ito, kausap ng Panginoon Hesus yung mga alagad, gulong-gulo sila, hindi nila maintindihan sa kanilang utak, sa kanilang puso, yung nararamdaman nila. Bagamat alam nila na ang Panginoon Hesus nagpapaalam na sa kanila. At malapit na po rito, mamatay ang Panginoon, malapit na siyang hulihin dito. Alam niyo, gulong-gulo sila, hindi nila maunawaan. Pero alam nyo, ang comfort na binigay ng Panginoon. We believe in God. Sumasampalataya. Kasi alam niyo po ang mga Hudyo, ang faith po nila nasa Ama. You believe in God. Sabi niya, but then sabi niya, believe also in me. Magsisampalataya kayo sa akin. Kaya nga dito, bagamat alam, damang-dama ng mga alagad yung pamamaalam, pero nandoon yung pag-comfort ng Panginoon. Alam niyo po ang mahalagang transition ito. Mahalagang transition ito dahil sa panahon natin ngayon, ang faith natin, faith in Christ. Yung faith in God, yan po yung sa mga Hudyo sa Old Testament. Yan dito, binalik ng Panginoon. Bakit mahalaga ito? Dahil merong mga pangako ang Panginoon na pwede nating panghawakan kapag ikaw nananampalataya ka sa Panginoon Jesus at magkakaroon ka ng tunay ng confidence. Kaya nga sa patuloy ng Panginoon ay sinabi niya, sabi niya, sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kundi gayon, ay sinabi ko sana sa inyo sapagkat ako'y paroroon upang paghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y paroroon at kayo may paghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumaon. Bago tayo magpatuloy, tayo muna po ay dumulog sa panalangin. Dakila namin Diyos, sa iyo na po namin ihabilin ang aming pag-uusapan. Gabayan mo ang aming mga puso't kaisipan. Turuan mo kami at sa araw na ito, dalangin din namin na ibalik namin sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian at karangalan sa madalis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Alam mo po, ang langit, po, hindi po yan basta future destination lamang. Yan po, iniuhulma niyan, hinuhubog niyan yung ating buhay, pamumuhay sa mundong ito habang inaantay natin ang pagbabalik ng Panginoon.
Meron na ba kayong lugar na napuntahan na nasabi ninyo, feels like home? Meron tiyak yan, no? Ako, marami na ako napuntahan na nadaram ako. Yung presensya ng Panginoon sa loob ng isang tahanan na yan. Kaya ako nasasabing feels like home. Pero tandaan ninyo, kahit anong ganda ng bahay, ng kwarto, punong-puno ng mga mamahaling mga gamit, magagandang mga paintings kung ano yan. Alam niyo po, parang ang mangyayari, parang may kulang pa rin. Kahit punong-puno ka na, parang may kulang pa rin. Bakit kaya? Yan ay dahil ikaw ay nakalaan para sa isang mas dakilang tahanan. Hindi naman tayo taga rito talaga. A perfect place to live by. At siya po ay langit. Amen. Kaya naman sabi ng Panginoon Jesus, inihanda ko na para sa inyo. Heaven is real and closer than you think. Sabi ni Apostol Pablo, ang atin daw kung pagkamamamayan ay nasa langit. Sino nga ba yung mga taga-langit? Proud na proud si nanay. Alam niya, taga-langit siya. Kayo po. Mahalagang katotohanan to dahil ito nakasulat sa Biblia. Ang sinasabihan niya rito, na mamamayan ng langit, yan po ay mga sinampalataya kay Kristo. Tandaan ninyo, yan langit na yan. Hindi po yan imagination. Hindi yan katang-isip lamang. Yan langit po, totoo po yan. Physical, eternal. At doon ka talaga citizen. Kaya kung kayo mamamayan ng langit, doon ka talaga. Hindi sa mundong ito. Alam niyo, sa spiritual passport niyo, nakasaad dyan ang tunay na identity. Hindi po yan yung i-define kung saan kayo pinanganak, ano ang kalagayan mo sa buhay, anong school, ang pinasukan mo. Hindi po yan. Hindi ka talaga taga-earth kung ikaw ay sumampalataya. Taga-langit ka. Ngayon ang tanong, anong uri ng pamumuhay ang nararapat para sa isang mamamayan ng langit? Anong uri ng pamumuhay? Dito po sa Colossians 3:1, kung kayo na'y muling binuhay na kalangit ni Kristo. Saan ninyo yung sinabi? Kung kayo muling binuhay. Alam nyo, dati patay tayo sa Diyos eh. At paano kayong binuhay? Nung sinampalatayanan mo si Kristo. Binuhay na kalangit ni Kristo. Kung hindi nyo pa sinasampalatayan si Kristo, hindi ka buhay. Ngayon, kung ikaw ay binuhay na, sabi niya, hanapin ninyo ang mga bagay na sa itaas. Pag sinabing hanapin nyo, ibig sabihin, alamin mo. Ang tanong, paano nyo malalaman? Kung hindi ka nagbabasa ng Bible. Paano mo malalaman? Kung hindi ka dumadalo rito palagi sa pagsamba. Imposible yun. Hindi mo malalaman ang katotohanan. Hindi mo mauunawaan ang katotohanan. Kaya kagaya ng senior ng kapatid, dumating daw si Kristo at binigyan tayo ng understanding. Paano nangyari yun? Nakarinig ka ng salita ng Diyos, yung ebanghelyo ng kaligtasan mo. Kaya mo naunawaan ang katotohanan. Kaya kung hindi mo pa narinig yan, hanapin mo na, alamin mo na. At ang pangalawa niya, sabi niya, ilagak ninyo ang inyong pag-iisip. Ibig sabihin niya, mag-concentrate ka dyan ka lang mag-focus. Ilagak niyo yan sa mga bagay na nasa itaas, huwag sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. May contrast. Itaas, ibaba. Langit, lupa. Bakit sinasabi ni Pablo yan? Kasi dito sa lupa, ano nga ba yung ginagawa natin ng araw? Galatians, patayin nga ninyo ang inyong mga sangkat ng katawang na nasa ibabaw ng lupa. Pansin ninyo, pakikiapid, karumihan, masamang pita, masasamang nasa, at kasakiman, ngayon pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Pansin ninyo, meron ba man nakakaligtas dito? Ako naniniwala ko, halos lahat eh. Hindi ko sinasabing lahat. Yan na, number 1, pakikiapid. Fornication and adultery. Pangkaraniwang problema yan ng hindi believers. Karumihan. Usong-uso yan, buong mundo. Masamang pita, masasamang nasa at kasakiman. Sino ang hindi dumadaan sa atin sa mga bagay nito? Nang sabi yun daw yung pagsamba sa Diyos-Diyosan, hindi lamang pala yung mga rebulto na yan. Pag gumagawa pala ito,
Ito yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pero ano sabi ni Pablo? Yan yung nilakaran nyo ng una. Ibig sabihin, hindi pa kayo sumasampalataya. Yan yung buhay ninyo. Pero, meron ka kaya, Kristiyano? Maganyan? Meron. Kaya nga, ang sabi ni Pablo, patayin ninyo, pahuli ninyo, at unti-untiin kung hindi mo kaya, ipag-pray mo. Pabigat yan. Yung bagay niyan, pero kaya mong gawin yan ngayon na mapagtagumpayan. Bakit? Kasi yung Holy Spirit na nasa sa iyo, yun ang magbibigay sa iyo ng lakas para mapagtagumpayan yan. Kaya nga sabi niya, patayin ninyo. Yan daw yung nilalakaran natin ng una. Yan yung gawin ng ating pamumuhay. Pakikiapid, karumihan. Masasamang pita, masasamang nasa. Sumunod. Eto, ngayon. Dadapot ngayon, inyo naman layuan ang lahat ng mga ito. Ibig sabihin, ngayong ikaw ay Kristiyano na, ito na yung pangkaraniwang nagagawa ng isang tunay na Kristiyano. Ano yun? Galit. Kanina, sa pagmumotor namin, ay talaga namang one way. Ang kitid pa naman ng daan. Bigla may sumalubong na nakamotor din. Talaga ang galit kung tutuusin. Gagawa't gagawa eh. Sa buhay na isang mananampalataya. Pero salamat na lamang, katatapos ko lang mag-divorce ko. Sabi ko, ay pambira itong taong ito. O baka naligaw lang, sabi ko gano'n. Galit, kapuotan. Ang karaniwan niyang kapuotan, pag dumalalim na yung galit sa iyong puso, hindi mo napapatawad. Ayaw ng Panginoon yan. Kung tutusin. Layuan daw yan. Sabi niya, panungayaw, slander. Alam niyo, yung makapagsalita ka ng isang bagay na hindi maganda sa iyong kapwa, sa mga kapatiran, ano idinudulot niya? Galit. Away. Di ba? Tapos, mga salitang kahalay-halay na mula sa inyong bibig. Tsaka yung pagbubulaan, pagsisinungaling. Alam niyo, ang isang relationship, kapag yan mayroong mga pagsisinungalingan, hindi magiging stable ang relationship. Pero bakit sinasabi ni Pablo na layuan daw natin itong mga bagay na ito? Kasi pangkalaniwan, pag hindi mo ito naiwasan, yan ang number one pinagmumula ng division sa loob ng iglesia. Yung mga binibitawang mga salita. Lalo na yung mga pagmamarites na yan, mabigat yan. Kaya nga mahalaga mga kapatid, live like someone who knows where they belong. Mamuhay ka na naayon kung saan ka talaga nabibilang. Bakit? Dahil alam nyo, ang tao nakatingin yan sa inyong pamumuhay. Tinitignan nila, tunay ba itong Kristiyano? Lalo na pag nakita may dala-dala kang bote, may umuusok sa kami mo, tinitignan niya ng mga tao. Buti pa yung ibang reliyon eh, hindi pinapansin. Pero sino ang laging tinitignan ng tao buong mundo? Kristiyano. Kaya nga, live like someone who knows where they belong. Pangalawa, heaven is where broken things are made new. Ang buhay po, punong-puno ng troubles. Punong-puno ng mga problema. Pagtanda. Ito na, yung ganito, lalo na ito, no? Sa inyo mga ka-vibes ko riyan. Yung karupukan ng katawan. Di ba? Yung karamdaman, yung mga hirap na nararanasan ng bawat isa sa atin. Talagang sa mundong ito. Puro kasiraan, puro broken things, ika nga. Pero ano sabi ng Panginoon? At patahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. At hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng pananghati o ng pananambitan man, o ng hirap pa man. Ang mga bagay ng una ay naparang na. Biruin nyo, doon pala sa langit, perfect na. Yung inaasam natin na kagandahan, dito binire-repair lang natin eh. Facebook nga, dalas kumakita, yung mga eyebags na yan, matatanggal yan. O yung mukha mo, bababatak yan, gaganda ka pa ulit. Wala, yan lang ang kayang ibigay na sanlibutan eh. Pero doon sa langit, mga kapatid, perfect at wala na raw pagluha. Pagpapagay ng luha sa mata ng bawat isa. Ang langit po ay hindi isang escape plan. Ito ay pangako ng Diyos na ang anumang kasiraan dito sa mundong ito ay hindi forever. Doon lamang sa langit, merong complete. Kaya nga, para pong parang cellphone or laptop na kapag laging naglalag, nagka-crash o napupuno ng bugs,
May lalabas dyan, update and shutdown. Pag yan kinlik mo, i-fix niya, naayusin niya yung cellphone mo at babalik sa normal ang takbo. Di ba? Ganyan din po ang mangyayari sa atin. Heaven is God's ultimate restore all. Hindi po gadget ang ina-update. Ikaw, kayo, tayong lahat. Yung ating katawan, yung ating emosyon, yung ating relationships. Yan ang ina-update ng Panginoon. Yung mga dati nating pamamaraan, dating pamumuhay, masasamang kaisipan, mga maling akala, babaguhin lahat yan. At mapapansin nyo, yung pagbabagong yan, ngayon pa lang nagaganap na. Sino sa inyo nakakaranas nito? Ngayon pa lang unti-unti, binabago na kayo ng Panginoon. Kaya kung wala kayo nakikita ang pagbabago, isuriin niyo yung sarili niyo. Delikado yan. Mayroong pagbabago yan. Yung dati-rati, hindi ka mahilig magbasa ng Bible. Ngayon, nahilig ka. Dati-rati, hindi ka mahilig dumami ng Bible study. Ngayon, nahihilig ka na. Mga pagbabago po yan. Kaya nga po, habang tumatagal at nababago ka, ano sabi ng awit? Sweeter as the years go by. 'Twas wondrous love which led him for us to suffer loss, to bear without a murmur the anguish of the cross, with saints redeemed in glory. Let us our voices raise till heaven and earth re-echo with our Redeemer's praise. Sweeter as the years go by, sweeter as the years go by. Tingnan nyo, richer, fuller, deeper, Jesus' love is sweeter. Tumatamis. Sweeter as the years go by. Alam nyo, napakasarap sa Panginoon. Kahit marami kang failures, marami kang hinanakita o problema, unti-unti yan. Kapag patuloy kang kinuhul man ng Panginoon, nagiging matamis ang buhay. Dati-dati palaangal ka, murmuring, pero unti-unti ngayon, nababago lahat yan, di ba? Dahil yan sa ginawa ng Panginoon Jesus, nagkaroon tayo ng bagong pag-asa. Kaya nagiging matamis ang ating paghihintay sa kanyang pagbabalik. Don't let temporary pain make you forget your eternal hope. Huwag niyong hayaan yung nararanasan niyo. Makakalimutan niyo sa sakit. Tagalangit nga pala ako. Third, heaven is home because Jesus is there. At kung ako'y pumaroon at kayo may paganda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo tatanggapin ko sa aking sarili. Pag natapos na raw yung gagawin niya roon, muli raw siyang babalik. Yan po yung inaantay-antay nating rapture. Upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay doroon. Alam niyo po, the best thing about heaven, hindi po yung mga gold streets na yan, hindi yung mga batong makikinang doon sa langit. Hindi yan. The best thing about in heaven is being with Jesus forever. Imagine nyo, dito, by faith lang tayo, umaasa yung presensya ng Panginoon at sa kalagitnaan natin. Pero doon, face to face, makakasalamuhan mo. Wala na yung faith na yan. Mukhaan, makikita mo na ang Panginoon Jesus doon. At masarap ang magiging kalagayan natin doon. Hindi po yan sa laki ng kaganda ng furniture o yung size ng yung room. Home is the presence of the people you love that makes a place feel like home. Alam niyo, pag ako'y pumupunta noon, nung ako'y napunta ng Korea, bagong dating ako yan. Ang dami kong napuntahan mga bahay, pero isang bahay doon ang napuntahan ko. Natagpuan ko, brethren. Katulad dating brethren. Kaya lang hindi marunong mag-English. Pero alam niyo, kahit hindi ko siya nakakausap, nang nagkakaintindihan kami, puro sign language lang. Alam nyo, yung pag-iistima nila, yung pag-welcome sa amin, grabe. Sabi ko, ito ang tunay na tahanan. Di ba may kasabihan tayo? Mabuti pa raw ang bahay, ang kubo, kung ang nakatira. Tao. Totoo yan. Mararamdaman mo yan sa isang tunay na Kristiyano. Kaya lang, happy ka kaya pag ang kasama mo sa house sa Indianan mo. Sabi ka. Heaven is home because Jesus Himself
greets you there. Alam niyo, maganda to. Pagdating ng pintuan ng heaven, papasok ka na roon. Well done. Reregaluhan ka ng Panginoon. Yan ang maganda yan eh. Di ba? Kaya nga, ngayon pa lang, kilalanin natin maigi ang ating Panginoon. I-experience na natin ang Panginoon Hesus sa ating buhay. Hindi natin kailangan pumunta ng heaven para maranasan mo si Kristo. Ngayon pa lang, pwede nyo maranasan si Kristo. Ngayon pa lang. Anong gagawin nyo? Ito ginagawa natin ito, pagsamba. Naranasan mo na yung kagalakan. Di ba? Yung pag-aawitan, ang sarap pakinggan kanina. Lalo na yung lahat ng aawit. Ang sarap niyan sa Panginoon. Kaya huwag kayong maliyang kakanta. Huwag niyo isipin sa intonado, hindi niyo alam yung tono. Hindi, go lang. Kasi pagdating doon sa langit, lahat yung perfect na. Hindi po tayo nagpa-practice dito. Narinig ko minsan may nangaral eh. Ngayon pala nagpa-practice na tayo. No! Hindi rehearsal ito. Ito na yung mismong inaantay ng Panginoon na maawit sa labi ng mga iniligtas niya. Kung kayo'y muling binuhay, kayo'y tagalangit, umawit kayo sa Panginoon. Don't treat heaven like a far place. Bakit? Kasi malapit na po yan. Treat it like, yan po ay isang angkla sa panahon ng hirap. Your anchor sa panahon ng mga problema. Your motivation na mabuhay na may layunin. Your reason to follow Jesus ng buong puso. Kahit inuusig ka pa, kahit kung ano sinasabi sa iyo ng tao, go lang. Yan ang dahilan. Di ba? If heaven is real, mamuhay tayo na mayroong pag-asa, dahil ang pag-asa natin tiyak, mamuhay tayo na may layunin, ng mayroong pananampalataya. If heaven is real, ang buhay mo ngayon ay napakahalaga. Kaya nga, salamat sa Diyos na inihanda niya tayo ng tahanan natin doon sa langit. Kaya naman, ngayon pa lang, lumapit na tayo sa Panginoon sa araw-araw. Prayer. Give thanks always. Okay, bilang pag-recap, heaven is real and closer than you think. It's closer than before. Kung noon sinasabi nila, malapit na, mas lalo na ngayon. Lalo na kami nila, mas malapit na sa amin ang katotohanan. Heaven is where broken things are made new. Doon sa heaven, lahat mababago na. And heaven is known because Jesus is there. Merry Christmas po sa inyo.